So may bagong loan app. And this loan app, na-download po sa Google Play Store. Bago ba talaga yung loan app na to? That is why meron po tayong mga ganitong mga video para ako'y mag-try at mapakita po sa inyo kung anong meron dito. Nagka-offer ako ng 4,000 pesos sa loan app na to, pero matutuwa ka ba sa offer niya? Okay, in this video guys, pag-usapan natin itong si Money Pera. Ang dami kong gustong i-point out. So keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. Isa na namang loan app yung ating sisilipin dito. And this video is 100% reviews. Walang marketing, walang BS. I'm just gonna deliver right expectations about this loan app. So mukha siyang promising kasi pinapalabas niya doon sa screenshots niya sa Google Play Store. Mukha siyang bago guys. May ratings na kaagad. May makikita ka mga positive ratings. Pero para sa akin parang I'm skeptic. Meron din mga critical ng mga ratings kung saan makikita mo full of emotions yung mga nagbigay sa kanya ng 1 star. Pero, hindi po sapat na doon lang tayo nagbibigay sa mga comments. I feel like dapat ma-experience ko to para ma-review ko yung mga loan app for your benefit. Please consider subscribing because dito, ako po nagtatry ng mga loan apps para sa inyo at para hindi kayo mahuli kung ako'y mag-vlog about very, very legit na mga online loan platforms. Hit that bell notification button, guys. Pero guys, focus lang tayo kay Money Pera Credit Cash Loan. Mabongga yung pangalan niya. Under siya sa kay Best Friend Lending Corporation. Makikita mo dun sa description niya, may pa-registration number pa siya. So, huwag tayo agad-agad maniwala doon. Po kayo doon sa list of recorded online lending platforms. Kaka-update lang ngayong 2025 ha. The time of filming this video, March 2025 po. Yung latest update, hindi mo makahanap si Best Friend. Walang Best Friend doon. Okay? So, ewan ko kung saan galing itong number nila. I don't care. Kung wala sila doon sa list of recorded online lending platforms, red flag na yan sa akin. Since nagre-review po tayo ng loan apps na to, dinownload ko pa rin siya guys. Doon ko nalaman after kung magbigay sa kanya ng phone number, yung OTP pala ay nanggagamit. Happy Pera 2 pala to eh. O, si Happy Pera andun pa rin sa list of recorded online lending platforms. Mapapa-question ka, bakit may Money Pera, tapos yung code ay galing kay Happy Pera, o, diba? 65,000 pala yung pinapakita niya sa loob. Doon sa screenshot niya sa Google Pay, 40,000 pesos lang daw. Safe and reliable ba? Eh, parang nag-share sila ng information. 24/7 considerate service. O, hindi nyo nga maayos-ayos yung registration nyo, no ba? Pero at least, that's from my own point of view, guys. Based lang po to sa aking personal experience. This video is not sponsored. Whatever man yung nakita ko during the application process, yun na yun. Well, I'm always open to criticism. I-state po niya dito, during the use of the service, we will automatically record some behavior data such as the buttons you click, pages you browse, and the time you use the service. This app will help us analyze user behavior. Marites much. Pero wala kang magagawa. Kung gusto mong magpatuloy, mag-agree ka dito. 121 days daw, 0.05% per day. So I gave this loan app all the information na kailangan nyo sa akin. Yung recommended ID types are driving license, PRC, SSS, passport, postal ID, and UMID. May other options din like yung TIN, voter ID, national ID, pag-ibig, and health card. Yung binigay ko is my driver license. Pinicturean ko yan. Na-capture nyo po yung details na andun sa driver's license. And then nag-selfie ako. Nag-fill in din ako ng iba't ibang information sa loan app na to. And by the way, Facebook is optional. I don't know if it's good news or not because ang dami nyo pa rin hinihingi information. Plus the fact, marites po siya sa cellphone, andun po sa kanyang permission statement. So, nasa inyo yan kung magpapatuloy kayo guys. So, ito na i-reveal ko na po yung kanyang offer. And by the way, one last na lang. 5 po yung contacts na hihingi niya sa inyo. Nakukunin mo dun sa phone book mo. After that, hingi po siya ng e-wallet. Yung binigay ko syempre is my Grab because I avoid giving my bank information to loan apps like this. At yun, lumabas yung kanyang offer na 4,000 pesos. And sa page na to, wala naman siya sinistate na meron palang 800 pesos. Hindi po obvious sa page na to na may service fee na 800 pesos. Yung makikita mo lang is yung loan periods na kunyari pagpipilian mo. Meron sang 2 periods, 3 periods, and 4 periods. O, kunyari installment. Pero napaka-ikli naman best ng mga periods na yun. Kasi pag 2 periods ka, may August 29 pa siya, pero dito sa 2 periods na yan, bayad ka na in 7 days. Bayad ka na.
1 week lang. 4,000, babayaran mo 4,500. Hindi okay yun kasi ang laki ng kanyang patong. For a loan, that's 7 days lang. Tapos meron pa siyang 3 periods per every 7 days ka magbabayad. That's still way too short. And doon naman sa parang lumalabas na parang 14 days lang, 5,000 na. So, 4,000, babayaran mo 5,000. Nagkamali ako, guys, kasi hindi ko na-screenshot yung third option. Doon mo nalaman na may service fee palang 800 pesos. Masyadong mahal yung interest niya. Masyadong maikli po yung kanyang loan terms. Buti na lang, guys, na-reject ako. Buti na lang po talaga. Unfortunately, ando na po sa kanila yung aking information. Na-reject ako. Wala po siyang expiration period kung saan maghihintay ka para makapag-try again. Sabi niya lang, suggest niya lang, mag-try daw ng iba. Tapos ito may sinasabi pa siyang quota daw has been reached. Ano ba yan? Reject ba talaga? Or hindi na kayo nagpapaloan sa ganitong oras, sa ganitong araw? Ano ba talaga? So nakaka-confuse siya. It's the end of the journey. Charot! It's the end of the undesirable journey with this loan app. Umasa ka dito. Pero yung loan app na to, meron po siya delete account option. Skeptic na rin ako sa mga ganito. Pero at least hopefully na lang po talaga nagdi-delete siya ng account. So pagkatapos kong mag-delete, binalik niya lang ako sa login page. So, tinry kong mag-login ulit this time. Yung code naman ay nanggagaling na naman this time kay Gold Pocket. So, ano ba to? Money Pera from Happy Pera. Money Pera from Gold Pocket. So, nakakatakot, hindi natin alam kung sino ba talaga nagpapatakbo ng loan app na to. Dapat hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga ganito, guys. Kaya kung umabot kayo sa ganitong point na hindi pa kayo nakapag-download ng loan app na to, at least meron na kayong heads up. Pag-isipan nyo mabuti kung talaga bang maglo-loan kayo sa loan app na to. Hindi naman pala na-delete yung account ko kasi pagkatapos kong i-login, gamit yung OTP na galing sa kay Gold Pocket. So, ayan guys, oh. Reject. Audit failed. At this point, I guess, pwede muna tayong sumilip sa mga comments doon sa comment section. Punta kayo doon sa nagbigay sa kanya ng 1-star. Ang dami nagsasabing legit scam siya na parang nangunguha lang daw siya ng information. Waste of time. Ayun. May nagbigay talaga ng example dito, 3,000. Yung dumating 2,250. This means na hindi pala siya buong matatanggap. Pagkatapos, mahal pa ng interest niya. So I hope hindi nyo pa na-download yung loan app na to. At kung kayo naghahanap ng mautangan na SEC registered talaga at yung mga OTP nila ay nanggagaling talaga sa kanilang sariling messaging system, you can check the loan apps that are included in this playlist. Na-try ko po sila. So far, okay naman sila. And I hope andun yung loan app na bagay para sa inyo. Pero para sa akin, kung ako masusunod, ewan ko, nabigay ko na yung information ko, guys. Kung ako masusunod ha, wag na dito. Thank you so much for watching this video. If you made it this far, thank you so much for listening, tuning in, and I hope to see you on my next vlog.